Mag-ingat ka sa makakaaway mo. Baka may alam sa kulam mo parang yan. Story time. Ako si Ivory at may kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Dati kasi, hindi kami naniniwala sa barang o kulam. Hanggang sa nangyari ito sa isang miyembro ng pamilya namin. Binarang siya at sobrang pinahirapan. Meron kasi kaming isang kapitbahay na taga-probinsya. Kakalipat lang nila dito sa bahay nila, dito sa may subdivision namin. Kaya hindi pa namin sila ganun kakilala o nakakausap. At wala pang 3 linggo, nakaaway ng tita ko ang babaeng kapitbahay namin. Ang dahilan ng pag-aaway nila ay dahil sa pagtatapon ng mga to ng basura sa tabi ng bahay namin. Kaya ang ginawa ni tita, pinuntahan niya ang mga to para kausapin yung babaeng kapitbahay namin. Sinabihan siya ng tita ko na, "Madam, baka pwede mong itapon sa tamang tapunan ang mga basura nyo at wag sa tabi ng bahay namin. Pumapasok kasi yung amoy. Ang baho sa loob ng bahay eh." Bigla naman siyang sinabihan ng kapitbahay naming babae na, "Sira ulo ka ba? Papalayuin niyo pa ako na magtapon ng basura." Pagkatapos nito ay naggalit ang tita ko at agad ako nitong niyaya sa barangay para ipabarangay ang babaeng kapitbahay namin. Kaya pumunta kami kaagad sa barangay nito. Pagkatapos naming ipablatter yung kapitbahay namin ay umuwi na kami. Pero pagka uwi namin ay biglang nakaramdam ang tita ko ng sobrang sama daw ng pakiramdam niya na parang may kumikirot sa bandang dibdib niya. Hindi niya to pinansin at uminom lang siya ng gamot. Pero makalipas ang 3 araw ay tumawag na ang taga-barangay sa amin para pag-usapan ng report na ginawa namin. Pagdating namin sa barangay, nandito na rin ang kapitbahay naming babae. At dito na nag-usap sila tita tungkol sa nangyari. Humingi naman ng tawad yung kapitbahay naming babae at pinatawad naman siya ng tita ko. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay nagpunta kami sa bayan para mamili. Pag uwi namin ng bandang 5:40 PM, sumama naman ang pakiramdam ng tita ko. Kaya humingi siya sa akin ng gamot at pagkainom niya ay nakatulog na siya nito. Hanggang lumipas ang 2 linggo, nilalagnat pa rin ang tita ko at suka siya ng suka. Yung suka niyang may dugo ay may parang linta at uod na kasama. Dahil dito, agad kaming pumunta sa ospital para ipatingin siya. Ang sabi lang sa amin ay wala silang mahanap na sakit ng tita ko, kundi lagnat lang. Kaya dito na kami nagtaka. Kaya tinawagan na namin ang tatay ng tita namin na si Lolo Adolfo. Sinabi namin sa kanya ang nangyari at agad niya kaming pinahanap ng manggagamot o albularyo. Sinabihan kami ng kaibigan ng tita ko na may kilala siyang manggagamot at agad kami pumunta sa nasabing manggagamot. Nang makarating kami, ay sinabi kaagad sa amin ng manggagamot